Kamusta mga tol? Nakakagulat ang trade na to no? Lugang Dort binitawan na ng OKC, napunta na sa Hawks at former first overall pick Zachary Risache napunta na sa Mavericks. Sabay tirahan na natin niya, pero bago yan at tiyara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, eto muna yung detalye na nangyaring trade. Yung Atlanta Hawks na nakakuha nila si Lugan Dort at saka si Ryan Nembhard galing ng Dallas Mavericks. Tapos yung Mavericks naman na nakakuha nila si Zachary Soto Risache at protected 2027 second round pick. Tapos yung OKC Thunder naman na nakakuha nila 2027 second round pick, 2031 tsaka 2032 second round picks din. Oh, di ba? Nakakagulat, di ba? Teka lang ha. Baka hindi nyo kasi naalala Si Lugan Dort mga tol, yan yung starting small forward ng OKC Thunder na nag-champion. Hanggang nitong kalaban nila yung Spurs, di ba last time, siya pa rin yung starter nila At isa siya sa dahilan kung bakit malakas talaga yung depensa ng OKC Thunder. At yung isang kailangan nyo malaman dito mga tol, nasa dulo na ng 5 years contract niya, ito si Lugan Dort ha, $17.7 million ngayong taon. At yung OKC kasi, kakabigay lang nila ng malalaking kontrata, di ba? Kay Nana, Shai Gilgeous-Alexander, 5 years yung binigay nila. Kay B1, Jalen Williams, 5 years din yung binigay nila. Kay Palito Chet, 5 years contract din. Kay Frankenstein, 3 years contract naman. At si Cargoat, nasa second year na ng 4 years contract niya. So 5 players na kagad dyan mga tol no? $20 million si Cargoat, tsaka si Frankenstein, at nasa big contracts naman si Nana, si B1 tsaka si Palitong Jet. So wala na mga tol no? Sa 2027 hanggang 2028 season mga tol, sa 5 yan pa lang ha, $197 million na kagad yung payroll ng OKC Thunder ha. Ano pa laki Kaya talagang hindi na nila kaya bigyan ng malaking kontrata ito si Lugan Dort. Kaya natural lang na ayun, tinrade na lang nila at mga draft picks na lang kinuha nila, nakapalit ni Lugan Dort. 3 second round picks ngayon nakuha nila. So, ibig sabihin yan, meron magiging bagong starter ang OKC Thunder ha. Siyempre, kapalit ni Lugang Dort. Malamang si Cargoat o kaya si Cason Wallace-Stick. Tapos, Atlanta Hawks naman mga tol, binitawan na nila yung 2024 first overall pick na si Zachary Soto Risache mga tol May kasama pa yung 3 second round picks ha. Pero nakakuha naman nila si Lugan Dort at saka si Ryan Nembhard galing ng Mavericks. Eto, interesting tong ginawa ng Hawks na to mga tol kasi first overall pick yung binitawan nila, di ba? At nakakadalawang taon pa lang yun sa NBA Pero talaga kasi nag-underperform siya, di ba? Doon sa 2 taon niya sa Atlanta Hawks. Kasi first overall pick to mga tol, tapos rookie season niya 12.6 points per game lang. Tapos second season niya bumaba pa nga, 9.6 points per game na lang siya. At off the bench pa nga siya naglalaro sa Atlanta Hawks Take note mga tol ha, talagang mahina kasi yung draft class na yun Ang mga kasama niya doon si Alex Azar, si Rich Shepard, si Stephen Castle at si Ron Holland sa unang 5 draft picks ha. Kasama niya rin doon si Zach Eddie Wow at syempre ang pinakamalakas sa draft na yon, yung bagong plastic surgery yung ilong, si Aura Brownie James. So give up na yung Atlanta Hawks kagad sa first pick nila no? Pero nakakuha naman sila ng isang player na babagay talaga sa laro nila Si Lugan Dort kasi mga tol, ang laro niyan 3&D player yan, di ba? Spot up shooter yan na isang napaka-solid si depensa tsaka masipag din yan. Tapos yung mga kasama niya sa team, okay na Si Danny Daniels, malakas dumepensa yan. Kasali yan si NBA All Defensive First Team ha. At naging runner-up pa nga yan dati sa Defensive Player of the Year. 3 steals per game pa ang ginawa niya noong 2024 season At 2 steals per game naman noong 2025 season. Tapos makakasama rin niya rito si Alexander Walker na isa ring elite na perimeter defender. Last season, biglang pumutok to mga tol no? Naging 20.8 points per game yung ginagawa nito At siya pa nga nakakuha na Most Improved Player Award last season. Yan, magaling din dumipensa yan mga tol no? Pati yung dating kakampi niya sa OKC mga tol, si Aaron Wiggins, makakasama niya rin dito sa Atlanta Hawks ha. So ang dami talagang defensive player ng Hawks ngayon Pwede sila mag-switching lang palagi sa depensa kasi halos magkakapatay lang naman yung mga height ng mga defenders nila Para ka nangyari mga tol, kinonvert lang nila si Zachary Soto Risache na halos same lang din naman salary ni Luga, di ba? Tapos hindi pa nila napapakinabangan, binabangko na nga Pinalit nila isang player na makakatulong kagad sa kanila at meron pang championship experience sa OKC. At yan mismo ang dahilan kung bakit binitawan na nila yung dating first overall pick nila. Ibig sabihin yan mga tol, win now mode na ang Hawks ngayon no? Siguro naiisip nila, ay, nung first round labas sa New York Knicks sa playoffs, 2 best tayo nanalo doon, naunahan pa nga natin yun Eto, baka mas lumakas pa tayo pag kinuha natin si Lugan Dort. Ay, like mo nga, ka ano na, kanina pa nanonood, tigas mo ka, hindi man lang mag-like mag-like ka na! Tapos sa Mavericks naman mga tol, nakakuha nila 2024 first overall pick na si Risache na pwede nilang itandem ngayon sa 2025 first overall pick na si Kupal Plug, diba? Eto, interesting talaga tong ginawa nila to mga tol kasi ibig sabihin nito, talagang rebuild mode na ang Dallas Mavericks ngayon no? Hindi ako magtataka kung biglang i-trade na lang din nila si The Megastar Kyrie Irving sa isang mas batang player pa kasi 34 years old na si The Megastar
Si Kupal Plug, 19 years old pa lang. Si Zachary Soto-Risa Shea, 21 years old pa lang. Si Derek Lively, 22 years old pa lang. Tatlong players yan mga tol, batang-bata pa talaga na posibleng gumaling talaga lahat Tapos yung rookie nila ngayon, si Sergio Santibanez de la Rey, mga tol, 20 years old lang din yun At sabi ko pa nga doon sa last video, parang si Ricky Rubio yun, pass first na point guard yun So yan mga tol, 4 na batang players kagad yan no? Rebuild na talaga ako yan Kasi right now, hindi naman kasi talaga championship contenders ang Dallas Mavericks, diba? Pero kung wala si The Megastar Kyrie Irving, pwede nga mangyari, sabay-sabay gagaling yung mga batang players na yan, kagaya na nangyari sa Spurs. Pero hanggat nandiyan si The Megastar Kyrie Irving, malabo mangyari yun. Isipin yung mabuti to mga tol Ang binitawan ng Dallas Mavericks dito, si Ryan Nembhard lang na undrafted pa nga At isang second round pick lang mga tol, grabe no? Tapos ang nakakuha nila, dating first overall pick na nasa third year pa lang sa NBA talagang panalo-panalo ang Mavericks dito Very low risk, tapos very high reward ang pwede mangyari sa kanila dito halos wala namang value sa kanila si Nembhard, diba? 5'11 lang yun. Na 60 games naman naglaro sa kanila last season. Marunong din naman talaga pumasa yun, pero kasi mababa talaga yung potential ng batang yun Tapos nakakuha nila 6'8 na merong guard skills, na makakasabay ni Kupal Plug na 6'9 na meron din guard skills. Parang okay no? 6'5 naman si Sergio Santibanez de la Rey at 7'1 naman si Derek Ramsey Lively. Okay talaga mga tol Ang iniisip ko mangyayari dyan mga tol no? Kung ma-develop siguro ng Dallas Mavericks na shooting guard ito si Zachary Soto-Risa Shea mga tol, nako lakas nito. Matangkad na team na puro bata pa to, na sabay-sabay gagaling to At saka pala Dallas Mavericks, huwag nyo kalimutan si Game 6 Baldog I-try nyo na lang ulit yung pabalik ng Warriors. Nako po, wala namang kwenta na yun. Isama nyo na rin si PJ Washington sa trade, kapalit ni Access sa Bastian Lenderborg. Si Sander Cabor, huwag nyo munang gagawin. Okay na yung tandem nilang dalawang Derek Ramsey Lively sa sentro Tapos nakakalimutan ko, meron din nga pala silang rookie ngayon mga tol, 9 overall pick, si Morris Johnson, 20 years old pala na 6'9". Nice! So kung tutuusin mga tol, yung pwede pala maging first 5 ng Dallas Mavericks, mga bata na talaga Sa point guard, si Sergio Santibanez de la Rey. Sa shooting guard naman, si Zachary Soto-Risa Shea. Sa small forward, si Kupal Plug. Sa power forward, si Morris Johnson. At sa sentro, si Derek Ramsey Lively. Parang okay no? So ayun mga tol no, merong kanya-kanyang reasons yung tatlong team na to, kaya ginawa nila yung trade na yan. Nagtitipid yung OKC, halata naman no. Yung Atlanta Hawks naman, win now mode sila, kumuha sila malakas-lakas na player. At yung Dallas Mavericks naman, low risk high reward naman yung ginawa nila. I think walang lugi sa trade na to mga tol, kung yan yung iisipin natin no. Pero ang panalo talaga para sa akin sa trade na to Dallas Mavericks talaga kasi kapag itong si Zachary Soto-Risa Shea biglang lumabas yung laro dito sa Dallas Mavericks, parang ang katumbas doon mga tol Nakakuha sila ng first overall pick, kapalit ng isang second round pick lang kasi si Nembhard undrafted naman kasi yun Nakita nyo ba yan mga tol Napakagandang galaw talaga ng Dallas Mavericks yun. Ang tindi talaga Kaya para sa akin, Dallas Mavericks talagang panalo sa trade na to. Kung ako ang Dallas Mavericks mga tol, ang gagawin ko dyan, iti-trade ko sa The Megastar Kyrie Irving sa Houston Rockets. Kapalit nila Sengun o kaya ni Amen Thompson. Okay na pa yung Magas, Malega, mga hitar The Megastar.